Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. At diretso na tayo sa ating pag-usapan natin. Yan pong nasa ating screen si Senator Robin Padilla mga kababayan. Naku, sikat na sikat ito ngayon si Robin Padilla. Pero hindi dahil sa galing mga kababayan. Sumisikat ito ngayon dahil sa kapalpakan. Kasi nako, ang dami pong mga bobotante ngayon na talaga nagsisisi kung bakit naiboto nila itong si number 1 senator. Imagine number 1 senator. Ito nga si Robin Padilla na ngayon lumalabas na ito nga senador na ito ay di umano'y walang kakayanan na gawin ang kanyang trabaho at nako, kabi-kabila ang bati ko sa inaabot dahil nga sabi nga nila palpak mga kababayan at imbis na unahin ng kapakanan ng mamamayan, kapakanan ng mas nakararami o mas unahin ng kapakanan ng publiko. Dapat serbisyo publiko dapat ang inuuna mo public interest, pero ngayon itong nangyayari kay Kibuloy talagang kitang-kita ng taong bayan na ang inuuna niya ay ang sariling interest. Kaya naman marami sa totoo lang mga kababayan ang nagagalit na dito kay Robin Padilla. At ito, pag-usapan natin kasi itong si Robin Padilla mga kababayan ay mukhang sumisip-sip dito sa INC o Iglesia ni Cristo. Ito mga kababayan, siya po, ito si Senator Robin Padilla ay nag-express ng kanyang full support for Senate Bill number 1546. O ano ba itong bill na ito? Which seeks to declare July 27 of every year as special non-working holiday in commemoration of the founding anniversary of Iglesia ni Cristo. So, itong bill na ito ay naglalayon na gawing holiday o walang pasok, non-working holiday. Itong pag-celebrate ng anibersaryo, founding anniversary ng INC o Iglesia ni Cristo. Presiding over the public hearing of the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, etong si Padilla ay nirecognize niya ang importansya ng contribution ng INC, hindi lang daw sa Pilipinas, pati na rin daw sa buong mundo. O sabi niya, nasaksihan ko po ang very godly mission ng INC, hindi lang po sa Kristiyanong komunidad, kundi maging sa mga Muslim. The Department of the Interior and Local Government through ASEC Romeo Benitez expressed support for SBN 1546 but suggested that apart from commemorating the founding anniversary of INC, the measure should also include the state's recognition of the religious sects to the Filipino people and society in general. Labor Undersecretary Felipe Ecargo Jr. meanwhile recommended that the celebration be observed as a special working holiday to balance workers' benefits in making the country attractive to investors. Ayan naman yung sabi ni ng Labor Undersecretary. So ayon dito sa Labor Undersecretary, pwede namang gawing itong special working holiday. Ibig sabihin may pasok pero mas mataas ang sahod ng mga manggagawa. O kapag pumasok sa araw ng pagdiriwang ng founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Ayan. So, ito mga kababayan, ito lang marami kasing nagsabi. Ito raw si Robin Padilla, sumisip-sip na raw dito sa Iglesia ni Cristo. So, maaga pa lang, para bang, kasi unang-una may utang na loob siya dyan di ba? Ang pagkakaalam natin, siya ay sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Siguro dati, nakita ng Iglesia ni Cristo na kailangan masubukan itong kakayanan ni Robin Padilla kasi nga bago pa
At nangako naman si Robin Padilla na gagawin niya lahat at maglilingkod siya para sa bayan. Oh, ngayon wala eh. Iba na 'yung nangyayari mga kababayan eh, 'di ba? Iba na 'yung ano eh, 'yung mas pinipili niya 'yung pagkakaibigan, mas pinipili na niya 'yung utang na loob kaysa ano, unahin ang interes ng bayan o interes ng mas nakararami. Kaya kaya siguro ganito na medyo maaga pa lang, medyo nagpapalakas na ito diyan sa Iglesia ni Cristo. Ang problema, hindi natin alam baka pagdating ng araw na ito si Robin Padilla ay maging re-electionist sa Senado, baka nagbago na isip ng INC, pamunuan ng INC. Kasi nga ngayon, puro kapalpakan eh. Siguro naman itong INC hindi pipili ng kandidato na palpak, hindi pipili ng kandidato na ang inuuna ay sarili, hindi ang kapakanan ng bayan. So, ayan mga kababayan, yung ginagawa ni Robin Padilla. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nailagay sa pwesto yan, hindi dahil sa kakayanan eh. Hindi dahil sa credentials eh. Oh. Ano ba credentials na ito? Oh, 'di ba? Ano 'yun, artista. Wala na. Meron pa ba? Oh, pogi daw siya. Oh, lagi niyang pinagmamalaki pogi daw siya. So, wala eh. Kaya sa totoo lang, kaya nailagay sa pwesto dahil maraming sumuporta. Oh. Nung una pa nga, nung kampanya diyan sa sa Uniteam. 'Di ba dapat hindi tatanggapin si Robin Padilla ni Marcos eh. O, pero dahil eto nga ay talagang dikit na dikit kay Sara Duterte, siguro napilitan na si Marcos, sige isama mo na yan. Pero dapat hindi kasama yan eh. 'Di ba? So talagang pinagsiksikan niya yung sarili niya diyan sa Uniteam. Ayan, ayun ang nagdala sa kanya. Kaya nanalo siya diyan sa sa biremo number 1 pa sa Senado. So, marami ngayong mga Pilipino, eto na-realize na nila, nakakita nila na sana pala hindi nila ito naiboto. Kasi wala naman eh. Guys, wala naman eh. 'Di ba? Sa mga paliwanag lang sa interview, sablay eh. Oh. Dito sa pagtatagol niya kay Kibuloy, kung ano-ano na lang nasasabi niya. Dahil nga alam niya sa sarili niya na medyo tagilid na siya sa susunod na eleksyon. Eto, gumagawa na siya ng diskarte. Malay ninyo, matulongges niya na naman yung iba. Matulongges niya, mabudol niya na naman itong Iglesia ni Cristo para piliin siya, para isama siya sa sa black vote ng grupong INC. Kaya nako, mga kababayan, paalala lang po uli sa darating na eleksyon kung saan itong si Robin Padilla ay tatakbong muli bilang senator. Pag-isipan po natin. Kasi ngayon, kitang-kita naman natin yung nangyayari. Sana, wag nang maulit muli. Di ba? Kung may kantang sana maulit muli, ito si Harry Roque, dapat yung mga tao na nabudol at ngayon ay nare-realize nila na hindi dapat ito nandiyan sa Senado, iba naman yung kanta. Sana hindi na maulit muli. Ayan na dapat ang kanta ng mga nabudol ni Robin Padilla. So yun lang mga kababayan, doon sa INC, kung gusto nilang i-holiday yung INC, i-holiday ninyo. Pero dapat fair, no? Dapat lahat ng founding anniversary ng mga sekta ng reliyon, gawin nyo na ring holiday. Para hindi lumalabas na sip-sip kayo masyado sa INC. Ipatas nyo, ilahat ninyo. Gustong-gusto ng estudyante yan. Walang pasok. Yung founding anniversary ng Katoliko, founding anniversary ng Protestante, wala, dapat gawin yung holiday. Para patas kasi masyado yung masyadong halata eh. Na pagdating sa Iglesia ni Cristo, iba yung pananaw ni Robin Padilla. Ng ilan diyan, alam naman natin na sumisip-sip lang dito sa grupong ito kasi sabi nga nila kapag dinala ka ng INC, malaki chance mong manalo. Kasi black voting daw sila eh. So, dapat patas. 'Di ba? Kung papaboran nyo itong INC, paboran nyo rin ibang mga sekta, mga reliyon. Gawin mo yung yung founding anniversary ng
ng Kingdom of Jesus Christ, gawin mo ring holiday. Total, total diyan ka naman nakadikit eh. Di ba? Total, todo tanggol kayo. Bakit iglesia lang? Ilakad mo rin sa Senado yung ano, yung celebrate ng ng KOJC, o Kingdom of Jesus Christ kuno, gawin mo na ring holiday. Para talagang dalawa na, sip-sip ka dito sa sa Kikibuloy, sip-sip ka pa rin sa INC. Atibay na 'yon. Kahit wala kang kakayanan, dahil dito sa susuporta sa'yo, baka maibalik ka na naman sa pwesto. Pero sa taong bayan, wala na. Ekis ka na. Dahil mas inuuna mo ang sarili mong interes kaysa sa interes ng publiko o interes ng bayan. Alright, sa iyo lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.